sa aming mga mahal na taga-subaybay at kapwa taga-sunod ni Kristo. Welcome sa inyong programang Ang Huling Panawagan ng Awa. Isang programang itinatag upang ating mapag-aralan ang mga banal na salita at matuklasan ang mga katotohanan na magdadala sa atin sa pagkilala sa ating buhay ng Diyos upang atin siyang mabigyan ng papuri sa pagsasabuhay natin ng Kanyang mga salita. Bago natin tuklasin ang mga katotohanan ito, ating hilingin sa ating buhay na Diyos ang karunungan at espiritual na pag-intindi sa pamamagitan ng ating pagdarasal. Tayo ay manalangin. Aming mapagpalang Ama na may-ari ng aming mga hiram na buhay, kayo po ay aming muling pinasasalamatan sa pagbibigay sa amin ng karagdagang pagkakataon na aming mapag-aralan ang iyong mga banal na salita. Tulungan nawa ang bawat isa na magkaroon ng pusong mapagkumbaba upang aming mapagtanto na wala kaming magagawa kung wala ang iyong banal na presensya na gagabay sa amin patungo sa iyong mga katotohanan. At aming maramdaman ang uhaw at gutom sa katuwiran. Aming dinadalangin na kami nawa ay iyong linisin mula sa lahat ng aming pagkakasala, gayon din ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Maraming salamat sa pagdinig sa aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ating napag-aralan nung nakaraan na sa gitna ng kaguluhan at kawalan ng pag-asa dito sa libutan ay may ibinigay ng mga pangako ang salita ng Diyos na mga dahilan upang tayo ay magkaroon ng kasiguraduhan, kapayapaan sa ating mga pag-iisip at pag-asa. Kalakip nito ang paglilinis sa ating mga sarili sa pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran para sa lahat ng ating mga kasalanan na nagawa at ang pagsasabuhay ng liwanag o salita ng ating buhay na Diyos. Ngunit papaano ba natin makikilala o malalaman kung ano ang kasalanan upang dumating tayo sa punto na ating kilalanin na tayo ay makasalanan at tayo ay hihingi ng kapatawaran? Sabay-sabay nating basahin sa salita ng ating buhay na Diyos at tuklasin ang mga katotohanan ito. Maraming mga pag-iisip ang tao na magbigay din ng iba't ibang pananaw kung ano ang kasamaan o kasalanan at magresulta sa iba't ibang sandarte din kung ano ang katuwiran. Romans chapter 10 verse 3. For they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Kung tayo pala ay magiging ignorante sa katuwiran ng ating buhay na Diyos, ang tao ay gagawa ng sarili niyang kabutihan na hindi napapailalim o sang-ayon sa kalooban ng ating buhay na Diyos. Marami tayong maririnig na para bang pagdadahilan ng tao. Gaya na lamang ng pagsasabi na ang importante gumagawa ako ng kabutihan at hindi ako gumagawa ng kasalanan. Ngunit maaari pala na ang iniisip mong tama na iyong ginagawa ay mali pala sa paningin ng ibang mga tao. At ang iniisip mong mali na iyong mga ginagawa ay iniisip ding tama ng ibang tao. Kaya't kinakailangan natin na magkaroon ng pantay na pamantayan patungkol sa mga bagay nito. Hindi ang ating mga sariling pangunawa sapagkat tayo ay likas na nagkakamali. At walang sino man ang hindi nagkakamali kung hindi ang Panginoong Diyos lamang at ang Kanyang mga salita. Kaya ating ipailalim ang ating mga sarili sa kung ano ang sinabi sa salita ng Diyos. Ano ba ang basihan natin sa katuwiran? Psalms chapter 119 verse 172. My tongue shall speak of thy word, for all thy commandments are righteousness. Ito ang ibinigay ng Diyos na tapat at patas na batayan kung ano ang totoong katuwiran, ang Kanyang mga utos. Romans chapter 7 verse 12, wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just, and good. Kapag sinabing mabuti sa harapan ng ating Panginoong Diyos, ito ay nangangahulugan ng pagsunod at pagsasabuhay natin ayon sa utos at sa batas na Kanyang ibinigay sa mga tao. At dito sinusukat ng Diyos kung sino sa atin ang kikilalanin niyang matuwid at sino sa atin ang mga makasalanan. At dahil ang utos ng Diyos ang Kanyang batas, ang basehan ng katuwiran, maiintindihan din natin na kung sino man ang lumalabag sa mga ito ay gumagawa ng kasamaan o kasalanan. 1 John chapter 3 verse 4, whosoever committeth sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. Kung sino man ang gumagawa ng kasalanan ay siya ring lumalabag sa kautusan. Dahil ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. Dahil dito maiintindihan natin mga kapatid na malalaman natin kung ano ang kasalanan, kung nakikilala natin kung ano ang kautusan ng Diyos. Kaya upang ating maangkin na tayo ay makasalanan at tayo ay makapagsisi sa mga ito, nangangailangan tayo ng kaalaman patungkol sa kautusan. Romans chapter 3 verse 20. Therefore by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight, for by the law
is the knowledge of sin. James chapter 1, verse 23 hanggang 25, For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Ito ang mga talata na nagpapaintindi sa atin kung ano ang trabaho ng kautusan. Inahilintulad ito sa isang salamin na magpapakita sa atin kung ano ang nasa ating mga mukha na kinakailangan nating tanggalin o linisin. Gayon din ang kautusan ng Diyos. Ito ang magpapakilala sa atin kung ano ang ating mga ginagawa na kasalanan pala sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Romans chapter 7 verse 7. What shall we say then? Is the law sin? God forbid. Nay, I had not known sin but by the law. For I had not known lust, except the law had said, Thou shalt not covet. Dahil ba sa kautusan nagkaroon ng kasalanan? Hindi. Ang kautusan lamang ang nagpapakilala sa atin sa ating mga kasalanan. At ito rin ang nagsasabi sa atin kung ano ang kasalanan upang ating maiwasan at matalikuran ang paggawa nito. Ephesians chapter 5 verse 13. But all things that are reproved are made manifest by the light, for whatsoever doth make manifest is light. Ang liwanag ang nagpapakita sa lahat ng ating mga ginagawa. Kahit gaano pa kadami ang kalat sa loob ng isang bahay, kung walang liwanag, hindi mo malalaman na magulo pala ang iyong bahay. Ganon din sa ating pamumuhay. Malinis ang iyong sarili sa iyong paningin kung walang magsasabi na may mali kang ginagawa. Proverbs chapter 6 verse 23. For the commandment is a lamp, and the law is light, and reproofs of instruction are the way of life. Ang magbibigay liwanag sa atin ng kaalaman kung ano ang kasalanan ay ang kautusan ng Diyos. Dito natin maintindihan, mga mahal naming kapatid, kung gaano kaimportante na sa ating pamumuhay at pagsusumikap na masunod ang ating Panginoong Diyos ay mahanap din natin ang kanyang mga kautusan. Maraming nangangaral na ang kautusan ay wala ng silbi o koneksyon sa ating kaligtasan sapagkat para lang daw ito sa mga tao doon sa Old Testament. Ngunit sa mga talata na ating binasa, naway ating maintindihan kung gaano ito kaimportante. Ito ang magdadala sa atin sa pagkilala na tayo ay makasalanan sa pagsisisi upang tayo ay maging malinis sa harapan ng ating Panginoong Diyos nang ating matanggap ang kanyang mga ipinangako para sa atin. Maraming salamat sa pagsubaybay sa pag-aaral natin sa pagkakataong ito. Maraming mga punto pa sa banal na kasulatan ang maaari nating mapag-aralan at maintindihan, kaya kayo po ay patuloy naming inaanyayahan sa pagsubaybay sa mga susunod pa na ating pag-aaral. Ating pasalamatan ang ating buhay na Diyos sa oras na ito. Sa pamamagitan ng ating pagdarasal, tayo ay manalangin. Aming makapangyarihang Diyos na nasa kalangitan, kayo po ay patuloy at walang tigil naming pupurihin para sa kabutihan na inyong ipinadarama sa amin, mga taong mga makasalanan. Salamat sa inyong awa na ibinibigay sa amin sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng mga aral na ito. At patuloy din kaming humingi ng iyong tulong na ang mga bagay na aming napag-aralan ay aming maisabuhay at kayo ay aming maluwalhati at mapadakila. Maraming salamat na kami ay iyong patatawarin sa lahat ng aming mga pagkakasala. Ang lahat ng ito ay aming hinihingi at pinapasalamatan sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maaring mag-like, share at subscribe sa channel na ito upang manatiling updated sa ating pagpapatuloy sa pag-aral sa salita ng ating Diyos. Pagpalain nawa tayong lahat ng ating Panginoon.